Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Padong Ratilis po, no? Pag-uusapan natin ngayon, ito po, ano ba pag-uusapan natin? Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong mga sumusunod. Una po, itong ah, pangangantyaw, no, na ginawa ni BP Sara dito sa Salin. O yung sisilipin daw ni Boying yung salin ng mga Duterte. At saka pag-uusapan din po natin yung sinabi ni Tito Soto na problema, no, yung problema po ng Senado, yung leadership ay hindi naman po daw lamang ito ay isolated sa Senado. At siyempre pa yung pagiging ipokrita po nito ni De Lima. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pero bago tayo, habang naghihintay pa po tayo ng mga pumapasok, pakinggan lang po muna natin to, no? Ito po si Secretary Vince Dizon. Tignan lang po natin tong sinabi ni Vince Dizon. I think a review is always necessary, lalo na kung matagal-tagal na yung since na-review ang mga ito. No? Matagal-tagal na rin nabago ang building code. So, kailangan i-review na rin yan. So, ang importante nga yung review, kailangan science-based. No? Hindi lang basta-basta na tayo nag-review at nagiging reflecting lang tayo. So the answer to the question is yes, but we have to do a very science-based review, no, of the building code and the standards of our infrastructure. Napupunan niyo po ba? Napupunan niyo po ba tong tao na to? Nung una okay pa na nakikita natin siya, no, pero eto pong lately po, nakakabwisit na yung pagmumukha, no. Eto po si Vince Dizon ay larawan po 'to ng ano, sa tingin ko ito po ang larawan ng yung gobyerno natin ngayon na panay porma lang. Alam po ninyo 'yun? Dakdak ng dakdak, 'no? Ito ang description ko riyan, eh. Etong si Vince Dizon, siya yung nagre-represent ng gobyerno natin. Daldal ng daldal. Building code, mga kung ano-ano, review. May araw-araw na nakikita ko yung pagmumukha niyan. Araw-araw hindi pa rin niya mabanggit yung salitang R. Napaka-arte nyo. Yung R lang, hindi nyo mabanggit. Bubuisit na ako sa pagmumukha. Ikaw ang larawan, Vince Dizon, sa totoo lang, isa lang tanong ko sa'yo, may napakulong ka na ba? Sangkatutak yung pinupuntahan mo, sangkatutak. Bakit nga pala wala kang nireport tungkol sa Davao? 'Di ba? Bakit? Bakit wala kayong natuklasan? Ha? Yung inuna mo pa yung Davao bago yung mga ibang lugar? Bakit wala kang report tungkol sa pagpunta mo sa Davao nga pala? Ano naging problema? Anong nahita ninyo sa pag-iimbestiga niyo sa Davao? Wala, 'di ba? Wala kayong nakitang anomalya. 'Yun yung problema niyo, eh. Kayo, isa ka rin. Alam mo, Vince Dizon, dakdak ka ng dakdak. Ar. Para kang ano na kahol ng kahol. Wala namang action. Panay kahol lang. Review. Panay ka review, eh. Ang tanong ko lang sa inyo, pag bago pa lang ba 'tong gobyerno na 'to, bakit panay review pa rin? Ika-4 na taon na, matatapos na kayo sa panunungkulan niyo, review pa rin ang pinag-uusapan niyo. Wala na kayong inatupag kundi dumaldal. Preskon ng preskon.
Banggitin mo muna yung R, salitang R. R. Sabihin mo R. R. Napupunan nyo, walang katotoran. Wala na kaming bilib dyan sa mga kadadaldal nyo. May nakita kaming napakulong. May nakita kaming nakuha na balik na pera mula doon sa mga mali-maletang pera. Nakita namin yung Bulacan pa lang din yung na-report mo sa totoo lang. Bulacan pa lang yung kilala na nga namin si Alcantara at si Bryce Hernandez. Panay kayo daldal. Yun lang ang masasabi ko. Nire-review po namin yung building code. Nire-review po namin itong mga budget. Nire-review po namin. Panay ka-review. Patapos na term ninyo, nagre-review pa kayo. Okay, punta na po tayo sa, yan po, ito po talaga ang larawan ng BBM government. No? More sa daldal, more sa press con. Parang pare-pareho silang vlogger. Ang tatakaw sa video. Mayat mayan lumalabas, nagpe-press con kahit wala na nanonood. Ano interest namin dyan sa building code? Re-reviewin nyo yung building code dahil lumilindol. Reactionary lang kayo eh. Lumindol, may mga naguho. Re-reviewin natin yung mga re-reviewin natin. Re-reviewin nyo. Kasi may lumindol ng sunod-sunod. Hindi pa po nakakaalam, lumindol na naman po dito kanina po sa may bago na naman po lindol eh. Dito po kanina sa may Zambales, tapos ngayon naman po sa Leyte. Alas 9:54 ng gabi. Bago po tayo magsimula, sa Leyte po meron na naman pong lindol. So sunod-sunod na po. Mukhang totoo po na pahiwatig to na gusto na pong maningil ng kalikasan. Parang pinapaalalahanan po tayo na huwag kayong pumayag, kayong mga Pilipino, na wala lang lahat. Kasi eto, nilulunod nila tayo sa mga presko na katakot-takot, sa katakot-takot na salita. Ang gusto namin aksyon, makita kayong umaaksyon. Re-reviewin natin ang mga building code, mga RRR na building code. Excited pa tayo dahil parang ang sipag, di ba? Parang ang sipag, ikot ng ikot. Hindi po lahat po nararamdaman natin po yan lahat. Kaya lang yung sinasabi ko po na sa Zambales, epicenter, malamang yung sa Zambales yung naramdaman yung mga taga-Tagupan, no? Opo, kung marunong po kayong magbasa, lahat na po ng negative energy, yan na po ang sinasalo ng Pilipinas ngayon, yung negativity. Totoo po yan eh. Basta po lahat ng tao nagne-negative na, talagang yan po ang kalalabasan natin, panay-negative na po ang mangyayari. Meron na namang alas 10 sa Davao. Grabe po, panay-panay na po ang lindol sa Pilipinas. No? Yan talaga, maaring hindi na po natin pwedeng sabihing nagkakataon yan eh. Talagang ginigising tayo. Parang sinasabi sa ating mga Pilipino, huy, ano ba? Hindi pa ba kayo talaga gigising? Okay. Unahin na po natin to si Dilima, yung pagiging ipokrito nito. Sabi kasi ni Dilima, meron lang ako na kaligtaan dito sa mga sinabi nung una ni Dilima. Ito po, ang sabi ni Dilima, siguro nagpapaliwanag sila kasi bakit nila kinaltasan. The VP's repeated refusal to face this chamber is an insult. Hindi po totoo yan. Yung pong budget hearing, naroon po si VP Sara. Napanood nyo po yun eh. Si Tinyo po nagtanong, si Kulot nagtanong. Sinagot po lahat ni VP Sara. Lahat po ng tanong. Hindi pa pala kayo tapos. Hindi nyo naman po pwedeng tanungin si VP Sara.
Plenary debate na lang po yan. Nasa plenary na po. Tapos na po. Yung pwede niyong direktang tanungin si VP Sara, tapos na po yun. Ang gusto niyo pong gawin, no? Abalahin si VP Sara, wala naman po siyang mikropono. Hindi naman po siya pwedeng sumagot. Yun po yung point dito eh. Kaya nagpadala po siya. Hindi niyo po tinanggap yung pinadala niya. Huwag niyong lolokohin. Kasabwat niyo kasi yung media rito eh. Nagpadala si VP Sara nang magre-represent sa kanya. Ayaw niyong tanggapin dahil ang gusto niyo si VP Sara mismo. Bakit yung Pangulo ng Pilipinas nagpapadala ng representative, tinatanggap ninyo? Bakit ayaw niyong ibigay yung courtesy na karapat dapat sa Vice President ng Pilipinas? Yun eh. Huwag nyo bubulahin yung mga Pilipino. May mga vlogger eh. Nagpadala sa inyo, ayaw nyong tanggapin. Nagpadala na representative, ayaw ninyo. Sino ang tunay na spoiled? Kayo o si Totoo ba na hindi kinilala ni VP Sara? Kinilala kayo. In fact, sumulat si VP Sara na ito ang papadala ko. Kayo ang maaarte. Ang gusto nyo pagmumukha ni VP Sara, display. Hindi nyo naman, bakit po, anong purpose nyo? Ipapahiya nyo ba si VP Sara? Kaya gusto nyo naroon yung pagmumukha niya? Grabe naman. Kayo po ang lumagay. Ito po ang katwiran niya. O yan, inaprobahan na po nila, na binaba po nila na yung budget ng Office of the Vice President. Sabi po ito po katwiran nila, bakit nila binaba? Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Antindi, no? Alam niyo po, ako magulang ako eh. The remedy is clear, bawasan ng baon hanggang matuto. Okay, tanyo? Inihalin tulad ni Dilima yung Kamara de Representante sa pagiging magulang. At si VP Sara, yung anak. Tinatanong ng magulang, saan mo dinala yung baon mo? Alam niyo po, magulang po ako eh. Once na binigyan po ng baon yung anak mo, hindi mo na dapat questionin yan. Lalo na kung ang binigay ninyong baon last year, kapiranggot na nga yung binigay mong baon, tatanungin nyo pa saan dinala yung baon? Katarantaduhan po yan. Mali yung analogy nyo. Tama, mas matanda ka. Pero dapat ang tingin nyo kay VP Sara, nanay nyo. Nanay nyo ba tatanungin nyo? Nay, saan nyo dinala yung pera nyo? Mahihiya kayo, di ba? Lalo na yung binigay ninyong pera, binigyan nyo, parang nanay nyo na imbalido. Hindi na, mali yung term. Parang nanay nyo na binigyan ninyo ng pera, nangangailangan yung nanay nyo, kulang na yung binigay nyo, tapos tatanungin nyo pa. Hindi kayo, yan yung problema eh. Ang tingin nyo kay VP Sara, maliit. Kaya sabi mo, magulang ka. Ang tingin nyo, kayo magulang, yung Vice President ang anak na isusuheto nyo. Napaka-ipokrito mo. Dapat nga tinitignan nyo na nanay na punong-puno ng paggalang. Yung analogy mo na yung anak yung sinusuheto mo, dapat nanay. Nanay na dumalaw sa'yo. Sasabihan nyo, Nay, ano po mga pangangailangan mo, Nay? Nay, ano po mga kailangan ninyo? Bibigyan namin kayo. Dapat ganun yung treatment nyo kay Vice President Sara Duterte. Hindi yung tinuturuan nyo ng leksyon. Doon may problema eh. Ang tingin ng mga congressman, mas mataas sila kay Vice President Sara Duterte. Yung mapagmataas kayo masyado, doon may problema. Kaya anytime,
Anytime gusto nyo kayo yung priority, hindi yung taong bayan. Okay lang sana kung si VP Sara nakita nyo na nagpapamasahe lang o nagpapagupit lang ng buhok o kung ano-ano lang ang ginagawa, tumutulong sa Bogo City. Pero wala na po yan, hindi na po pinapansin yan ni VP Sara eh. Walang pake sa inyo. Kung ayaw ninyong magbigay ng budget, okay lang. Magtatrabaho pa rin siya as Vice President. Ewan ko ba kung bakit pa ulit-ulit. Hindi na nga kayo pinapansin. Ito pa, ang problema ninyo, hindi po kayo pinapansin ni VP Sara. Tuloy lang sa pagtatrabaho si VP Sara. Nasaan naman si VP Sara ngayon? Naroon sa Davao Oriental. Pinawasan nyo, narinig nyo ba si VP Sara na nagdadabog, nagwawala? Ang Bratinela, kung binawasan nyo yung budget, magwawala dapat, di ba? Kayo po ang nagpapakita ng Bratinela. Kayo po ang mga mukhang spoiled brat. Bakit? Gusto ninyo patulan pa kayo eh. Kaya daldal ka ng daldal, Dilima, sa lahat ng medyang bayaran. Kaya ka daldal ng daldal sa mga bayarang media kasi gusto mong sagutin kayo ni VP Sara. Hindi kayo pinapansin. Bakit hindi kayo pinapansin? Importante sa Vice President. Importante sa Vice President yung makiramay. Nasaan kayo? Nakiramay ba kayo? Nakikiramay si Vice President doon sa mga namatayan sa Oriental, Davao Oriental. Mas importanteng trabaho yun kaysa sagutin ka, Dilima. Sanay na si VP Sara na tinatanggalan nyo ng pondo. Ano bang bago dyan? Tapos sasabihin nyo siya yung Bratinela. Kayo nga ang Bratinela eh. Daldal pa kayo ng daldal. Kayo na nagbawas ng pondo. Kayo pa daldal ng daldal sa media. Kayo na nga nanutil. Kayo pa ang nangangatwiran sa panunutil ninyo. Di ba? Bakit? Gusto nyo sagutin kayo ni VP Sara tapos kukuyugin nyo naman kasi diversion lang yung habol mo. Lahat kayo, media, lahat. Ang tanong lang namin, daldal ka ng daldal, Dilima, tsaka to si yung daldal ng daldal na DPWH. May napakulong na ba kayo? Wag ng mga senador at congressman. May napakulong ka na ba na taga DPWH? Ang dami mong daldal. Pareho kayo ni Dilima. Daldal kayo ng daldal. Bakit ikaw ba dumadaldal ka rin? Vlogger kami. Trabaho namin. Hindi naman nila trabaho dumaldal eh. Kami lang trabaho namin dumaldal. Ako pa pepilosopuhin nyo. Punta na po tayo. Kaya yan, Dilima, hindi ka nanay. Dapat ang tingin nyo nga kay VP Sara, nanay eh. Pag dumalaw sa inyo yung nanay nyo, talagang, Nay, ano kailangan nyo, Nay? Bakit kayo napadalaw? O baka kulang yung budget nyo, Nay. Dapat ganun nga eh. Putya, hindi. Babawasan namin yan. Para kang estudyante na tinatanong namin. Pag maliit lang ang baon, ako magulang ako eh. Maliit lang pabaon ko sa anak ko dahil hindi ako mayaman eh. Tatanungin ko pa ba? Anak, saan mo dinadala yung baon mong kukunti? Mahihiya kayo kung kayo magulang, nagpabaon kayo ng maliit sa bata. Alam nyong marunong naman kayo magkwenta eh. 'Di ba? Kasi ang tataas ng ere nyo sa kayong mga congressman, ang tataas ng ere nyo eh. Hindi nyo maramdaman na dapat pag ikaw magulang at maliit lang pinabaon mo, sino pong mahirap na magulang na halos walang ipabaon na tatanungin pa yung anak, Anak, saan mo dinadala baon mo? Putya, baka murahin na talaga kayo ng anak nyo. Nay, kulang pa po. Naglalakad na lang po ako dahil kulang pa masahe yung baon ko. Instead na sumakay pa ako, makabili man lang ako ng Rebisco. Okay, punta na po tayo rito sa kaya sa pambabara ni VP Sara.
Ito po ang sinabi ni BP Sara, komento niya po, tugon niya, no? Nang hingan siya ng media ng komento tungkol sa naging pahayag ni Ombudsman Jesus Remulla na sisilipin ng bagong ombudsman ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Sabi po ni BP Sara, wag mo nang silipin, Remulla. Wag mo nang silipin. Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Imagine, sisilipin daw yung SALN. Daming ang nirarally ng mga tao, patuloy po na September 21, nagrally po ang sangkatutak na tao. Libo-libo po ang lumabas. Ang rally po nila anti-corruption. Tapos ang pagtugon po ng ombudsman, silipin ng SALN ni BP Sara, silipin ng SALN ni Tatay Digong, imbestigahan ng parmali. Ang trabaho nyo po magpakulong ng mga magnanakaw. Nagrally po ngayon dahil ayaw na nila na ninanakawan sila ngayon ng mga tao sa gobyerno ngayon. Ang gusto ninyo, imbestigahan yung nakaraang presidente. Ano pong gusto nyo mangyari kay Tatay Digong? Nakakulong na po sa ICC. Hindi na po makatakas. Hindi nga po pinapayagan na interim release. Nakakulong po. Ulitin ko po, nakakulong na po. Ipapriority nyo pa rin na ipakulong yung nakakulong na. Di ba mas maganda yung nakalaya, yung nag-iikot sa buong mundo? Mapabalik nyo rito? Di ba yun yung dapat trabaho ninyo? Hindi nyo nga makansila yung passport. Tapos mababalitaan na lang namin yan na may iba ng citizen na ng ibang bansa. Si Saldico. At tapos si Martin wala na rin dito sa bansang Pilipinas. Paano inuuna nilang ipakulong, gustong-gusto nilang ipakulong yung nakakulong na? Yan po, ganyan po ang gobyerno natin. Napakatitino po. Magtataka ba kayo na isang congressman lang ang nanawagan? Mukhang maraming dadalo bukas. Kasi wala na kaming pag-asang makita sa inyo eh. Yung DPWH, tinanggal na yung dating DPWH, yung pumalit, dakdakero, daldal dito, daldal dun. Ni walang mapakulong na taga DPWH. Tapos yung bagong ombudsman, putya, uunahing imbestigahan para ipakulong yung nakakulong na. Yung mga nakalaya na tanong ko lang, meron po bang testigo kahit saan na nagsabi na dinala nila ng 30 maletang salapi si BP Sara o kaya si Tatay Digong? Wala. Pero uunahin yung imbestigahan, yung sinasabing walang dinala na maleta. Alam niyo po ba yung gaano karami isang maleta? 35 maleta. 84 million ang bawat isang maleta. Bilyon po. Isang araw. Isang araw lang ha. Isang araw na delivery. 3 beses sa loob ng 1 linggo nagdi-deliver. Ayaw niyong imbestigahan. Pero yung tao na ni isang testigo wala nagsabi na binigyan po, inabutan namin, dinala namin sa bahay ni BP Sara yung 3 manok, 3 langka ng 3 buwig ng saging. Wala tayong narinig. Pero yun ang uunahin nilang imbestigahan. Yun ang uunahin nilang imbestigahan. Yung may nagsabi na, eto po,
kada po may transaksyon. Pinakita yung picture. Sangkatutak yung pera. Sangkatutak. Tapos yung pera na yan, no, may nagsabi naman na dinideliver. Mali-maleta. Wala. Hindi priority yun. Ang priority, ni isang sakong kalamansi. Walang nagsabi na binigyan po namin yan na isang sakong kalamansi. Di po ba? Akala nyo tatantanan namin nang inuuna ninyo yung mga sa Parmali? Naku, napakalaki po ng kasalanan ni Tatay Digong. Ako na po aamin. Ako po, maka-Duterte po ako. Napakalaki po. May ebidensya ba? Nakita ko po ebidensya eh. Doon po sa investigasyon ni Gordon. Tignan nyo po sa mga investigasyon po sa Senado at sa Kongreso, tumatatak po sa isip natin yan. Bakit? Televised, naka-live yan eh. Nakita ko po yung ebidensya kay Tatay Digong. Nagpa-picture po yung mga in-check. Alam niyo yung nagpa-picture? May picture po. Ito po. Naku, mastermind ka dahil may picture sa'yo. Presidente po ng Pilipinas yan eh. Kahit po ako magpapapicture dyan eh. Pag naging kriminal ako, mastermind si Duterte dahil may picture kami. Yun lang po ang pinanghahawakan nila. Imagine niyo, walang testigo. Walang sabi na kami po ay nagdala po ng 2 hita ng baboy. Sinuhulan po namin. Nagbigay po kami ng 3 ulo ng lechon manok. Pucha, ang tangi po ang tangi pong ebidensya labang kay Tatay Digong. May picture siya ng mga involved sa Parmali. May picture? Magkano bang pera pinag-uusapan natin sa Parmalit? Unahin nyo. Mas malaki pa po yung diniliver ng isang araw. Ganyan po. Katindi. Tatabunan po yan. Kasi po may picture eh. Ang laki po ng ebidensya nila. Bakit ba dong? May nagsabi ba na si Tatay Digong tumanggap ng suhol? Meron bang may nakita bang resibo? Ay wala po. Ano ebidensya? Picture. Baka naman may nagsabi ba dong na nag-deliver siya ng ng 1,000 piso kay Tatay Digong, inabot niya sa sobre. 1,000. Ay wala rin po. Bakit? Wala rin? Wala. Ang meron lang talaga picture. Kaya dahil may picture, uunahin na po na imbestigahan. Kasi po ang laki ng ebidensya, picture eh. Alangan naman pakawalan natin niya. Teka pala muna. Di ba nakakulong na nga? Gagawa kami ng kulungan dun sa kulungan niya para doble kulong. Antindi, no? Mas matindi pa po yun kaysa po sa gumawa ng flood control program na ghost na multo lang. Ayan po, kaya kantsaw lang abutin mo eh. Huwag mo nang silipin, Boying, sabi ni BP Sara. Huwag mo nang silipin, magkakuliti ka pa sa kasisilip sa salin eh. Ilagay mo sa harapan mo yung salin, pag-aralan mo raw ayon kay BP Sara. At gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Pag-aralan mo yung salin ni BP Sara, di napahiya kayo ngayon lahat. Akala nyo kasi no? Huwag nyo silipin yan. Bakit? Akala nyo ganun yung magiging reaction no? Ang mga hindi po magnanakaw, yung mga wala pong ninakaw, malilinis ang konsensya, bukas lahat. Actually, ang habol lang naman nila, mag-react si BP Sara ng kakaiba para meron na naman silang diversion. Bakit ayaw ipakita yung salin? Bakit? Ngayon, wala kay reaction lahat. Kasi gusto niyang ipabulat-lat yung salin.
Punta tayo rito kay Tuta Sen. Si Tuta Soto, ang sa tingin ko lang pinaka-inutil na naging Senate President. Isa lang naman po talaga yung papel niya mahinto po at tagumpay siya. Ilang linggo na po na walang Senate investigation. Bakit po importante yun? Importante yun kasi ang ugali nitong gobyerno na to, tabunan lang. Wala naman po silang nilulutas. Ulit-ulitin ko po, wala po silang nalulutas na problema. Ang nangyayari po sa mga problema nila, natatabunan lang. May problema sa onion o mga agricultural products, natatabunan lang. May problema sa walang nahuhuling smuggler, price manipulator, hoarders, wala. Matatabunan lang na pinag-uusapan pa ba yung mga yung mga kaawa-awang kalagayan ng ating mga magsasaka sa mga gulay? Wala na. Natabunan lang na naman ng panibagong problema, tapos magkakaroon ng panibagong problema, tabunan naman. O katulad po nito ni Tito Soto. Ang sinasabi po sa kanya ay yung problema po na crisis, may crisis ng leadership. Ang sagot ni Soto, bakit? Buong gobyerno naman may crisis eh. Pero yun yung, ano bang sagot yan? Di po ba? Ito sinabi ni Tito Soto para yung eksaktong sinabi niya. Ang tinatanong sa kanya ng mga report, ano pong masasabi nyo na tila may krisis sa leadership ng Senado? Sabi ni Tito Soto, no? Ay ito, mahirap naman talaga maging Senate President kahit na hindi ganito pinagdaanan. So extra stress and pressure. Pero importante, basta lumakad ka ng matuwid, siguro naman mairaraos namin. Yung pamumuno ni Tito Soto, makaraos lang. Tignan niyo yung attitude. Makaraos lang kami kasi forma-forma lang eh. Okay. Tingin ko naman na maayos na naman na yung crisis. Importante kasi yung overall. Aside from Senate itself, sapagkat meron namang mga kasamang under fire. So, walang problema si Tito Soto na lumalabas na may crisis yung leadership niya kasi lahat naman daw po ng gobyerno under fire eh. Kita mo katwiran yan? Hindi niya mga mapangatwiranan eh. Ang gusto niya lang sa Senate, makaraos lang sila. No? Kung may crisis man, hindi lang naman kami ang may crisis eh. Parang masakit pong marinig yan kasi wala katulad din ng gobyerno natin na walang balak lutasin yung mga problema eh. Kung hindi makakaraos lang, makakalimutan din yan. Diba? Yung mga problema na yan makakalimutan din. At tagumpay na si Tito Soto kung wala pong magaganap na investigasyon. Bakit? Miski nga si De Lima umaangal na. Bakit? Kasi ang gusto lang naman ng gobyerno na to, wag nang mapag-usapan, makalimutan na ng tao, may sumulpot na bagong krisis. Kaya binakbakan nila ng lahat ng dyaryo ngayon, lahat ng media, yung ICC, 'di ba? Baka makalimutan na ng tao, baka magalit tayo na hindi pinag-interim release si Tatay Digong. Baka doon na mapunta galit natin. Makalimutan na natin, hindi po namin iiwan 'to. Dahil daan-daang bilyon, trilyon po ang ninakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno. Dapat hindi ito iwan. Hindi po pwedeng basta na lang, iiwan na lang ulit. Okay, basahin pa natin yung mga sinabi ni Tito Soto. Kailan matatapos ito? Ano yung papel ng Senado? Di ba dapat tumutulong kayo na matapos yung problema ng Pilipinas? Paano daw matatapos? So ang tingin ko kapag ito ay kumilos ng ombudsman, ang Department of Justice, tapos lumabas na yung mga investigasyon ng ICI, palagay ko overall huhupa na yan. Ano papel nyo sa Senado?
At ika nga makikita ng kababayan natin na may mangyayari at makukulong, yung mga dapat makulong at managot, yung mga dapat managot. Ibig sabihin, Tito Sen, umaasa ka lang. Ito pa pala. Ano? Ang tingin ni Tito Tutasin, matatapos lang tong krisis na to kapag kumilos yung ombudsman. Kapag kumilos yung Department of Justice, kapag lumabas na yung, tapos na yung investigasyon ng ICI. Sabi nga po ng Pangulo matagal yung investigasyon na yan. Ibig sabihin, tapos na termino ni, matatapos na, siguro isang araw na lang yung termino ni BBM, tsaka palang lalabas yung investigasyon ng ng ICI na yan. 'Di ba? So baka nung panahon na yan, nakasawaan na natin. Yan lang naman ang purpose nila. Huwag nang pag-usapan ng media para hindi na pag-usapan yung ICI nag-iimbestiga ng nagsasarili, nagsosolo, sabi ni Dilima. Yung ICI nag-iimbestiga ng tahimik. So, walang ire-report sa media, walang ibabalita. Tumigil na yung House of Representatives, so wala nang balita. At yung Senate na ayaw ng mga taong itigil yung Blue Ribbon Committee, dinidelay lang nila. Hanggang kaya nilang i-delay. So yun ang trabaho ni Tito Soto. Hintayin yung ombudsman na may mapakulong. Hintayin yung DOJ na may mapakulong. Sa tingin po namin, walang mapapakulong. Ombudsman ba hinihintay mo? Ang iimbestigahan ng ombudsman, formal iimbestigahan nila yung salin ng mag-amang Duterte. So ibig sabihin, inaamin din ni Tuta Soto, ano po ang papel ng Senado? Wala. Ibig sabihin, wala kayong tulong. Inutil kayo. Huwag mong ipahalata, Tutasin, na inutil ka. Yun lang daw, maghintay lang daw tayo. Pag may napakulong na sila, tsaka huhupa yung galit natin. Kaya, ang pangit po marinig mula sa isang Senate President na wala kaming magagawa. Hintayin na lang natin yung ombudsman. Ngayon lang po, ito po ang pinaka-inutil na Senado. Wala daw silang magagawa. Ibalik mo kay Marcoleta yan. May magagawa si Marcoleta. Balik mo yung Blue Ribbon. Nakakahiya kayo, Senado. Ang taas ng ekspektasyon namin sa inyo. Alam na namin yung HOR na yan. Wala kaming aasahan dyan. Yung kanilang speaker, ano sinabi? Huwag na natin ituloy ang investigasyon na yan. Wala naman naniniwala sa atin Mag-iimbestiga pa kayo. Kaya hindi na sila nag-imbestiga. At least tapat sila. Pero kayo, Senado, hindi Ang taas po ng namin, yung mga DOJ ombudsman, hindi po mga binoto yan ng tao. Kayo ang binoto namin, buong Pilipinas, kayo. Kaya umaasa kami na may magagawa ang Senado. Tingnan nyo po, ulitin ko lang ang sinabi ni paano malulutas itong lahat. So ang tingin ko kapag ito ay kumilos ng ombudsman, ang Department of Justice, tapos lumabas na yung investigasyon ng ICI, palagay ko overall huhupa na yan. At ika nga, makikita na ng kababayan natin na may mangyayari at makukulong. Yung mga dapat makulong at managot, yung mga dapat managot. Anong papel nyo sa Senado? Kayo po yung binoto namin para magtrabaho dyan Hindi po yung ombudsman, yung DOJ, lahat po yan naglilingkod sa Pangulo. Lalo na ang ombudsman si Remulla. Ulitin ko na naman po, ano po ang mga sinasabi ni Remulla ngayon? Formally, salin ng mga Duterte. Kaya parang ang sinasabi ni Tito Soto, wag na kayong umasa sa amin sa Senado. Maghintay na lang tayo sa kilos ng ombudsman. Hindi po.
Binoto po namin kayo, kaboboto lang namin sa inyo eh. Sayang talaga ang boto dito sa mga to. Mga inutil, walang silbi. Lahat kayo sa Senado. Panay kayo inutil. Pumapayag kayo, kahit minority, payag kayo na inutil kayo. Oo, nilalahat ko na kayo. Dapat gumawa kayo ng hakbang para magsarili na kayo ng investigasyon. Pilitin nyo si Erich. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong.